So ayan, na-harvest ko na yung dapat ma-harvest. Itong mga binunot kong yung may ugat, aalisin na natin yan, tapos bubungkalin natin. Tapos bilad lang natin ng mga isang araw dito sa nakabilad, para kung ano man yung mga uod na buhay o itlog, hindi na sila lalaki. Kasi napakainit na rin ang panahon. So itong in another next month mainit na talaga, summer na naman. So yan lang po, ibubungkalin ko na yan. After 45 days, naani na lahat yung pitsay dito. So, ready na naman yung plot at magtatanim tayo uli ng pitsay. So, ang gagawin natin, kasi maliit lang naman ito. Ito yung yung tira ko noong una. Dito ako kumuha ng seeds. So, ito marami pang, ito yung laman niya, marami pang naglagay na ako rito. Hindi ko na susundin yung instruction na 20 centimeters ang distance. Gawin kong mga 15 lang. Ito may linya na ako ritong ginawa. So yan isa, ayun. Dito naman dalawa. Pagtiyatsagaan ko na lang yung 15 centimeters per hell. So ganun lang ang gagawin natin. Ayan. Huwag malalim mababaw lang. Ayan. Ayan. Malaglag na dalawa, okay lang. Ayan. So ganun ang gagawin hanggang sa matapos. Ngayon, dahil na-spread na yung buto ng pitsay, kukuberan na natin. Ganun lang. Pag sa bukid, sa farm hindi ganito. Isasabog lang, tatabunan ng asarol. Dahil ito ay garden lang, so okay lang na ipulido natin. Yan. So yan, natabunan na. Kaya ako pinantay-pantayin masyado ito para magandang tignan pagka nagpapatubig. Equal ang ang lagay ng tubig. Hindi malulunod yung iba. So yan, tapos na. Ngayon, dahil natabunan na yung seeds, didiligyan naman natin ngayon ng tubig. So ayan,
okay na. So didiligan na natin ngayon ng tubig. Ito nga pala yung mustard, patapos na rin kasi inani na namin yung naunang malalaki. Balik tayo rito. Lagyan ng cover para kahit na umulan ng malakas hindi masisira yung mga buto. After 48 hours tingnan natin, we'll see. Basik lah. Ada basik. Tumubo na. Ayan. Yan. 10 to 15 centimeters ang distance eh. Ayan na. Ayan pa. So alisin ko na yung takip. Yan, halos hindi pa makita. Bukas ng umaga makita mo yan, parang isinabog na bituin. And ito na yung pitsay na tinanim noong January 12, 2025. Yan, so malaki na. Bali 21 days na ngayon kasi ngayon ay February 3. So another 1 week pwede nang mag-harvest uli. So actually mga 30 days, ang laki-laki na. 30 days to 45 days mag-aani na tayo. After 29 days mula nung tinanim galing sa buto, kasi nga January 12 nung isabog ko ito. Actually hindi sabog, nakalinya po yan. Ngayon ay February 9, so 29 days. So tama yung nasa label na within just 30 days pwede nang anihin. So ayan po, i-close up natin. Ang lalaki na ng dahon. So
Ayan. So libre na naman ang ating pansahog sa ulam. Sinigang, nilaga, okay po yan. At sa kabila naman, ipapakita ko sa inyo yung mustard. Ayan po, nakalimang luto na kami dyan. So ito ganun din ito, inabot ng isang buwan pwede na, pero nung 45 days saka kami nag-harvest. Pinamigay yung unang dahon, pinuto lang ang dahon. Yung transplant hindi successful kasi inubos ng mga worms. Palibhasa hindi kanong bilad sa araw yon. Ito naman bilad talaga sa araw. Alright. Ito na yung petsay, exactly 30 days ngayon kasi tinanim ko ng January 12 and then ngayon ay February 12. So kahapon may nakapagbuhay na mano na nailagay sa sinigang. Ayan po. At ito namang ating mustard, 2 buwan na yan. So ang dami nang nakuha dyan kasi makapal noong una. So ngayon kahapon isang araw naggulay ng sinigang na bangus sa miswa. So yan po ang ating update sa petsay at saka mustard. Ito na yung petsay. Kaya nga ito ang kasabihan, pag may tinanim may aanihin. Ang petsay nilagay sa nilaga.